yung kaso kasi ng anak ko, nakidnap siya, pinatay siya, sinap siya. So isa siya dun sa mga nagtulong sa akin na para magkaroon ng katarungan. Ano sa tingin mo? Bakit yung mga foreign investors natin ayaw na? Kasi wala nang ano tayo eh. Yung confidence ng ibang bansa wala na. Against kami talaga sa korupsyon. Walang politiko. Wala kami muhin. Walang kinakampihan. Oo, wala kami ganon. Sabihin, magbibigay sila ng kapirahan. Wala po kami. Kami po ay puro mga volunteer yan. Wala po kami pamasahe. Sarili lang namin yan. Kung mayroon magbibigay sa amin ng pagkain, salamat. Pero pag wala talaga. Meron kami. Tapos, against talaga kami sa korupsyon. Yun lang pala. Yun lang. Oo. Tapos kami ay tumutulong kami sa mga nabiktima. Kalaban namin yung mga matay tao, yung mga kurap, kalaban namin yun. Kaya lang yung nakita ko kasi, last kasi na ano natin na rally from here, nandito kami, tapos tinignan namin yung dito sa Luneta, tapos tinatanong kami, bakit kayo may mga takip? Sabi yung iba, sabi parang hindi kami pakilala ng pulis, parang sabi ng mga kabataan. Ay sabi ko parang hindi maganda to. So pumunta naman kami doon sa may liwasan. Andoon naman is kayo may isod na doon. So okay naman sila kasi alam mo si Duterte. Nagtumakbo yan. Nasa amin siya before eh. Kasi diba si Captain Numulan. Tapos nag-switch sila. Diba? So si Duterte naman kasi malaking utang na loob namin dyan. Lalo na sa akin kasi natulungan niya ako yung sa kaso ko. Bigyan ng katarungan yung pagkamatay ng anak ko kasi lilinawin natin na sa audience 90% kasi na may utang na loob si nanay kay former President Duterte sa kaso niya. kasi yung kaso kasi ng anak ko nakidnap siya, pinatay siya, sinap siya. So isa siya dun sa mga nagtulong sa akin na para magkaroon ng katarungan. So nakulong naman, ayos naman. Ako yung nagbabayad ako ng utang na loob. Napakahalaga po sa akin yung utang na loob sa isang tao na natulungan. Kaya kahit ano man ang sabihin nila, ganito, ganyan, opinion nyo yan. Ibang opinion ko. Correct. Tapos, pumunta na po kami dun sa Mindiola, nagkakagulo doon na mukha naman, hindi naman talaga yung talagang naghihingi ng katarungan dahil doon sa corruption, parang iba. Kaya pumunta naman kami doon sa EDSA. Punta naman namin sa EDSA, parang dalawang function na nandoon. Na nandoon, resign. BBM. BBM. Tapos sa kabila, resign Sara. Sabi ko ano kaya yun? Parang doon kami yung sa kabila. Parang hindi naman din tama yung gano'n. Dapat magkaisa tayo. Diba? Dapat magkaisa Pero most tayo. likely yung mga makakaliwa yung nagsisigaw ng resign Sara, di ba? Doon. Nagtanong din ako sa kanila eh. Kaya sabi ko, bakit resign Sara? Sabi nila, parang ayaw nila atang pag-uwi. Pero dito sa Pero sa batas kasi, Madam, yung pagpunta mo rito, are you for movement BBM resign? yes. You are for BBM resign? Yes. Enough. Naniniwala ka na kapag si BBM ay mag-resign, talagang masosolve yung corruption? Opo. Mag-resign na lang siya. Mag-resign. Kasi hindi na natatakot sa kanya, di ba? Yung mga... Saka wala nang respeto sa kanya yung mga tao niya. Correct. Kasi kung may respeto sa kanya yung mga tao niya, hindi siya gaganyanin. Nanakaw ng ganito. Sabihin natin, wala siyang ninakaw. Oo, wala kang ninakaw. Ayon sa'yo. Pero wala nang respeto yung mga tao. Correct. Hindi na functional yung some of the government members. Siguro, Maba yung economy. inano naman din siya, nag-try naman din siya na talagang para i-gate niya yung wala sa mga tao. Kaya lang, wala. Pag may kalabinan, tayo na lang. Yung pagbaba ng, sabi niya, no? Yung pagbaba ng ekonomiya ng Pilipinas. Ay, wala nang Hindi na tayo. Dahil ba yan sa wala nang tiwala. issue ng corruption? Sa issue ng corruption yan, kaya ayaw na. Sa totoo lang, may mga anak ako na nasa US. Tapos sinasabi nila, Mama, ano ba naman ang ginagawa niyo dyan na papahiya kami dito? Correct. Pati yung mga OFWs natin Yes. na nagiging proud sa Pilipinas, nahihiya sila doon. Nahiya. Tapos mayroon parang, ano ba yung parang Meron jacket. binibiro-biro lang sila na hindi naman, biro-biro lang. Pero masakit yun sa kanila. Yung mga foreigners na Nagbibiro. Nang tinatawag sila, blood protocol. Parang tinatawag sila. Tapos minsan daw, binibiro sila, may nakalagay doon na bag. Tapos gaganyan na, may Filipino. Sino yan, nanay? Sino yan? Yung mga nagtatrabaho sa US. Mga kamag-anak mo? Mga kamag-anak, mga kaibigan. Parang kwento-kwento.
mo na, shoutout mo na. Ay, wag, ayun. Ayaw mo mag-shoutout. Basta ang ganon, na wag naman daw sana na ganon. Pati sila nagdadamay. Eh, yung mga taga-ibang bansa, mababa ng tingin sa mga Pilipino. Yes, yes. Yes. Ako na, namimiss ko na yung nagiging proud ako sa Pilipinas eh. At Namimiss saka ko yung na yun. airport po natin, yung mga nagtatrabaho sa mga airports, yung mga nakakausap ko. Wala na lang mga masyadong foreigner na naman. Pero nanay, Nung pag-upo ni Pangulong Duterte, proud na proud din tayo. sino yung sumusungaportahan mo? Meron talaga Siya. sasabihin natin, yung mahirap Si BBM, kasi dahil kay Sara, Okay. kaya nabudol kami. Nag-inspire rin kayo. Super. Ano namin siya talaga na. Huwag kang mag-alala, marami tayo nabudol. Ano yung Ang BACC Turning sumuporta point. sa kanya. PACC? Ang BACC sumuporta na sa kanya 100%. Ako naman kasi, Nanay, ano yung turning point na sabi mo na kasi siyempre pinili siya ni Sara. parang Ito na yung mga sa corruption na tapos yung ako po kasi galing din ako ng yung nine na biktima yung namatay sa sa Negros sa Canlaon. Kapag-anakan ko po yun, pumunta po ako doon. Tapos yung mga complaint nila yung doon. lately sa Baguio. Opo, sa Baguio Tino. So naawa ko doon, naawa ko sa kanila. Kasi naawa ko na wala man lang. Ano pangalan mo, nanay? Ani. Ma'am Ani. Yan. Si Ma'am Ani guys na natin napa-interview natin. Ito si Kuya, atat itong si Kuya sa Kuya, pa-interview ka nila. Yung Kuya, yung sinabi mo kanina patungkol sa ekonomiya ng Pilipinas. Nagsimula yung pagbaba ng ekonomiya, yung announcement ng corruption eh. Pag sabi ni Bongbong na flood control anomaly, doon na nagsisimula. Simula yung bumagsak yung economy. So yun ang Hanggang ngayon, paniwala mo sir na I'm from Bicol, humina yung economy dito. Lahat na yun. Humina. so naniniwala ka na yung paghina ng ekonomiya natin ay dahil dito sa flood control. Flood control o ano ba yun? Ano ang magiging epekto nito sa bayan natin? Kapag umina na yung ekonomiya. Pagsak eh, wala na, yung tulong ng Korea, wala na eh. So yung Korea pala, malaking factor rin yun ng dati. Oo. Tulong sana eh. Ngayon wala. Ano sa tingin mo, bakit yung mga foreign investors natin ayaw na? Kasi wala nang tayo eh. Yung confidence ng ibang bansa, wala na. Ayan, si Kuya, ano pangalan mo? Jojo Benagua. Si Kuya Jojo, ayan. Shout out Kuya Jojo sa Donmar TV. Ayan. So, ito, puputulin ko muna itong vlog ko, no? Kasi mamaya vlog na naman tayo ulit. No? So, meron tayong mga ilan dito mga na-interview natin. Ito. Correct naman. Wala siyang leadership eh. Walang leadership raw si Bongbong